Oras sa Grasya. Programa nga naghatod sa maayong balita sa kaluwasan sa kalagsaw. Maayong balita sa Grasya sa Dios. Oras sa Grasya. Kami nagalaom nga mapaligon ang inyong kahibalo may tungod sa pulong sa Dios. Ingon nga yang gituga sumala sa 2 Timoteo 3:16. All scriptures is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Oras sa Grasya. Ang pulong pagatunan sumala sa insaktong pagbahin-bahin. Sumala sa 2 Timoteo 2:15. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. My chains are Oras sa Grasya. Ihatod kaninyo sa Grace Church of Christ, 3rd Street, St. Vincent Subdivision, Barangay 1, San Carlos City, Negros Occidental. Hinaot nga inyo kaming ubanan sulod sa usa ka oras sa atong pagsusi ug pagtuon sa balaang kasulatan. amazing grace. Maayong hapon sa mga suking tigpaminaw sa 102.1 Like Radio News FM San Carlos. Welcome sa atong programa nga giuluhang Oras sa Grasya. Gidalit kaninyo sa Grace Church of Christ, San Carlos City. Ubani kami sa sulod sa usa ka oras sa pagtuon sa pulong sa Ginoo pinaagi sa saktong pagbahin-bahin. Kami gihapon ang inyong mga alagad sa kanginan dinha kang Kristo. Kini si Brother Ryan. Ako naman si Brother Wiwil. Usab si Pastor George Tanlangit. Maayong hapon sa ato ang mga radio listeners nga maabot Maayong ani atong hapon. Sibya, murag maabot ta sa Escalante, as far as Escalante Oriental, Negros Oriental as well. Maayong hapon. Hapon. Og sa atong mga Facebook viewers, murag i-share na nimo Brad Wiwil ang atong paan I-check na ko kung nabata sa Facebook Live before ta magsugod formally no atong gamiton ng higayon pastor kay murag taas-taas tarog time atong pasalamatan usab ang atong mga kaigsuunan dinha kang Kristo nga maoy nagpaluyuan ni ato ang ministry, radio ministry kay this is our kapila na ni nga Sunday pastor. Kung ano ni? Unom siguro? I think, inom. October 4 man. Nakaskip man ta last week tungod sa scheduled nga power interruption. Gani. So atong pasalamatan, ako muna pasalamatan ato mga kaigsuunan sa Grace Church of Christ, San Carlos kay naapod ni sila part din sa atong radio ministry. Brad Shout Wiwil? out sa atong mga igsuon diha. Yes. Grace Ang Church. kinsa pa jud atong pasalamatan Brad Wiwil. Sister Helen Omblero. Omblero. Na maoy makanunayong ga-support pod kanato para mapadayon kini mong programa. All the way from asa na siya pastor? Sa Davao City. Davao. Then ang atong mga kaigsuunan pod nga nana sa laing pungsod. Oh, bisag to na sa layo, pero ang ilang Kami so undag family. yes. Shout out kay Sister Betty and Brother Marvin. So sa di pa ta mag-start, atong i-open na to ang discussion pastor sa opening prayer. Okay. Magampo ta. Father in heaven, nagapasalamat kami sa higayon nga amo na usab nga masaysay ang imong pulong sa kahanginan. Og among pag-ampo uban ang among pasalamat bisan pa sa mga igsoon namo nga nagsuporta niini sa ilang mga pag-ampo bisan pa sa ilang financial support buhat sa pagtuo. Og among giampo nga kining usa ka oras ug tunga namo karon nga pag saysay sa imong pulong mo resulta mo sangpot ni sa kaluwasan o sa ikalig-on sa kalagstaw. Sa ngalan sa among Ginoong Kristo. Amen. 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 So mayong hapon usab Brad Wiwil, mayong hapon Pastor George. Ngayong hapon. So exciting ang ato ang topic this afternoon kay Oo. kakabahin kini sa ato ang faith, pagtuo, no?
So, kamusta na ka ang mga pagtuo sa itong mga listeners o viewers sa Facebook Live as well? So, karong hapon na to silang tagaan o klarong diskurso kung unsa jud ang pagtuo according to the scriptures. Hinauta nga, ug mo involved sila karon, maminaw sa atong discussion, mas makaintindi pa gyud sila sa kalainan sa pagtuo, sa klase sa pagtuo, aron nila mahibaw-an unsa ang ilang estado kahimtang may koneksyon sa ilang relihiyon or sa ilang pagtuo ngadto sa Ginoo, sa ilang pag-alagad, unsa ilang stand, unsa ilang kahimtang. Ato pong i-encourage ato ang mga tigpaminaw nga kung naa sila mga pangutana, pwede nila i-post dira sa ato ang comment section sa ato ang live. Pwede siguro, Will, no, nga mintas ga broadcast ta nya na i-comment, pwede na to kuanda yon, ma-present ang ilang comments. Murag kulang taga I-acknowledge. Makita na to dayon ba? Sige akong i-try diri pastor. Okay. Pwede man sab nga kay murag taas-taas man gid nga topiko. Oh, Ato ang matan-aw ang comments after. sa sunod Dito pod, pag no? inog sunod. Kasunod pong Domingo. Pwede pod og karon og na kay makita. Kung na ako'y Okay. basahan diri sa comment section. No. So, Ato ni siyang dadon ni siyang topic din sa Facebook ug bisan sa radyo. Tungod kay hilabihan na siya ka importante nga subject kay ang uban may plus faith niya, plus uben ang usa ka kamatuoran niya dungagag faith aya pa mo valid. Pero si Pablo nang declare mangud nga, si Apostol Pablo nga ang tao ma-justify by faith alone, apart from all manner of human works. So it is only proper that we should examine closely the meaning of faith. Murag kinahanglan gini natong matalakay. Sa dili pa siguro ta mohatag og definition, ako isang i-introduce ninyo ang duha ka Greek word. Dugang palihog lang dugang ni Brother Will kon na kulang ani nga. Ako lang ipaklaro nga gitanaw na ko sa interlinear kini di ang faith pistis sa ang noun niya hing-okor ni siya sa New Testament mga 243 times kining word nga pistis. Unya kanunay ni siyang girender nga faith basta na kanang pulong nga mo okor anang 243 times sa Bible. Pero dai exception. Dunay upat ka pistis nga hing-appear diha sa Acts 17:31. Ang usa na sa 2 Thessalonians 2:13. Ang usa na sa Titus 2:10. Nga lahi ang word nga gigamit, pero pistis ang iyang word. T-I-S pistis. Pero diri sa Acts 17:31, kung ato na siyang basahon, assurance ang gigamit assurance. nga word. Niya sa 2 Thessalonians 2:13, belief ang gigamit. Pero the same record na siya. Sa Titus 2:10, fidelity ang gigamit. Niya ang last kining sa Hebrews 10:39, believe. Tingaga nga nasa muok ng believe nga supposed to be faith ni siya kay pistis man. Pero nga nung nasaag ni siya, munang gibutang sa nag-research nga kini siya upat ka occurrences nga dili faith pero the same Greek word nga pistis. Nasaag ning upat ka word. So assurance, belief, fidelity, and believe. Ika, Brother Ryan, ikasay-say aning may tungod sa verb niya, kaning pistio. Ang sako ang nakuan diri pastor kay paano ang pistio mo na ang iyahang Verb. verb from ang root word niya gikan siya sa pitro. Correct ba kung pa-pronounce pastor kay Greek man na word no etymology. Niya ang kanang verb niya mo na ng pistio. Pistio. Nya ang pasabot ana kay sakto ba persuasion? Persuasion. Apil na siya nga kanang usa nga meaning. Kay naman goy mga pila ka sense. Wide siya ba?
So, na, kanilang duha o kaning noun 243 times, kaning pistis niya ang pistio 246 times. Niya almost always translated siya nga believe basta verb. Basta verb. Okay, mo accord man po ang sentence o faith ang gamiton. Nga noun ang paggamit abi sa pistis. So, mo ingon gani nga believe, mo appear ang faith or believe, may occur sa New Testament, kini siya translation, kini siya either sa pistis or pistio. So, naapoy mga madugang na to anang bahina nga kay usahay manggod ang authority ani ang passage mismo ang usage ang pagkagamit ba kana may sumukontribute ni siya jutay ni siya nga mo contribute foundational na to sa faith ug sa Bible dayon mo pwede na ta makaadto sa kanang various senses kanang lain-lain nagvary man di ay various senses in which faith is used sa Bible kay lisod man kay maghimo kag doktrina sa usa ka occurrence nya dito dai sa lain 200 times siya gigamit sa lain. Lain nga sense. So maapil na to tong giingon nimo Brother Ryan nga in widest sense faith is the persuasion. Number 1 na siya. Persuasion that a thing is true. Muna faith. So meaning persuaded ka into something, to believe something na tinuod na siya. So we believe that we consider to be true. Muna siya ang gagamit sa pistyo, hintuo ka. Nya, pwede po natin iduga nga ang faith is trust. Nya, sa Cebuano ng pagsalig, no? Pagsalig. Trust. So, persuasion, number 1, pwede din siya ang faith is trust. So, pag-ingon nga sa Greek o sa Hebrew words, ang faith ay nag-persuade ni siya na to, nagpa-angko ni siya na to nga ang munang di ko malimot itong usa ka magwali nga ang iyang pag-illustrate kang Kristo gipanaging niya sa siya ba kaning siya malingkod ka pagkahinsalig ka nga kana sa ligon mo dala sa imong way tanan trustworthy na siya nga kaning nga butang hinsalig yung ka faith mo nila believe man na siyang illustration ba nga wa ka So, it's possible po nga ang imong gisaligan weak di ay. So kulang ka ana magpanagan na ka wa kay faith basta dili tested and proven ba. Nga kana day siya durably ligon. Ana na siya ang kana siya nga sense usa na siya nang so trustworthy or trust. Ang ikatulong ako nakita nga faith is based upon facts or knowledge. Meaning nga it is impossible to believe that which we do not know. So katay mong giingon ganiya will nga kung say the best definition katong kang Paul. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Word of God. Meaning nga, dili di ay ta makatuo sa wa ta kahibalo. Manang giingon, it is impossible to believe that which we do not know. So there must be an object for our faith. Kinala na kay tuan so number 1 katong persuasion ikaduha may trust ka ug ang ikatulo kining ibase din siya sa facts of knowledge ang kining pagtuo. So, kulang anak pastor, kung kulangan na po sa let's say naa kay persuasion, yan naa kay wala bi kay knowledge about facts. Oo, atong suma total pero usay sa passage ang present ka na ramang usa. So dili necessary dili ng tulo. Sa mga nag-study ila lang nakuha ka kini ay mga elements pero na may passage nga ang gigamit precision pero salvation ang result. So murag bag ang importante. Kini ato ang gitanaw sa karon mga definitions lang ni according to lexicons, dictionaries. Sa mga theologian sa scriptures. Pero kini sila anytime pwede suportahan sa 243 occurrences, 246 occurrences aron mo satisfy ang naminaw. Kay usahay og ato ni siyang sa sunod niya nato mga broadcast og ato ni siyang i-analytical unya supported by verses or scriptures. Kuan naman na siya. Sa sunod na to abi nga mga study mahimo na siya.
kini mura datag nag-introduce ba sa No. So defining terms usa taron. oo. Pwede ta magkuha og mga example sa passages kung kalikayan. How theologians define it, how laymen Oo. define it, or giunsa diri sa ani nga particular passage. Oh, pwede man na ito komentaryuhan. Ito. So, So, kung Katong imo Hawel, katong sumpay na to itong imong giingon sa definition nga usa. Although daghang definition depende sa passage. Katong imong giingon nga moadto kuno ta kadiyot sa Romans 10. Nadi. Ato lang ni siyang itandog tungod kay na hisgutan man nato ang usa ka kining mahitungod sa based upon facts of knowledge nga nganong hingabot ang pagtuo. Sa Romans 10 na siya 10:17. 14 pero ang 17 ang konklusyon ni Pablo. No. So gibase niya diya sa 14, sugod sa 14. Kay nimo pa mo na usa sa maayong definition man sa dire man diyan siya sa in this sense ani sa Romans 10 musakay ni siyang ibase diay sa facts so knowledge kining sa Bible ba. Meaning na preaching, na teaching ay hingabot ang pagtuo ng persona. So akong basahon. Oh. Verse Palihog. 14 ta magsugod, Romans chapter 10 verse 14 to 17. Yeah. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace, and bring glad tidings of good things. But they have not all obeyed the gospel. For Isaiah saith, Lord, who hath believed our report? So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Oh. Meaning, we cannot believe in God, trust Him, have faith in Him, unless we have first heard Him. So, muna argument ni Pablo. So, nindo to nga, kuha ni Miguel, itong faith cometh by hearing, and hearing By the word of God. by the word of God. the word of God. Kay, So- naday siya sanga nga mga word, katong call, katong believe. Unsa mo kuno pag-call niya? Giayo man na diha ang order, no? How shall they call on Him? Kay namay uban nag-argue, naglalay sila din sa verse 11, 12, 13 nga, kinahanglan man di mo confess ka. Kinahanglan man di mo mutawag ka aron mo nang maingon ang nag-evangelize, sige, iampo niya, ikon yun, isulti nimo, i-confess nimo nga si Kristo mo na. Pero wala kay ba nga sa heart pa mismo, ang sugod na ang faith, ang gikuan lang ni Pablo ba, dissect niya. Napoy mga sitwasyon, Pastor, nga ang sa katao, posible nga naa say faith into something, pero wala sa word of God. Oo, naadaghan. Faith gyapon na, but that's not the faith nga ginapasabot ni Pablo diri sa Romans 10:17. Oo. Okay? Posible man mutuo sila sa isa ka hinimo ra pod nga being. Unya musalig sila ana nga protektaan sila ana ug atong itiampo didto sa iya kay siya mo'y mo tabang nato. O pwede ganin na ito ingnon nga, naada itaw nga, napuno siya sa faith, pero ma-imperno siya. Ato na rin ato niya nang matalakay nga. Dili day garantiya nga og na kay faith. Ang faith nga insakto nga gina-define ni Pablo diri sa Romans 10:17 kanang Makaluwas. o gikan gyud sa word of God. Saving. Makaluwas. Ang object sure, abe, ang gospel nga present. Hearing by the word of God. Pareho na ron, naningon nimo nga naayo ang sakit ni Kuan, giayo to siya sa Ginoo. Pero wala kita na sa Biblia nga naay certain person giayo sa Ginoo aning sakita. That's not the faith that Paul is talking about. It should be a faith that comes from hearing by the word of God. O niya, para maklaro pag ginatugmay nga sa rightly dividing the word of God, sa panahon ni Isaiah, sa panahon sa nilang Jonah, nagpresent sila sa preaching nila nga nakaluwas. So, depende sa dispensation, depende sa panahon nga gipresent ang word of God sa kinsay gisulatan, unsa ang specific nga gospel nila. Kaya si Jonah, pag-preach niya sa Nineveh,
sigurado ko atong olay preaching of the cross. Pero naluwas ang Nineveh tungod sa iyang sermon nga gisugo sa iya sa Dios. Jonas kaniyang iwali. Ug unsay word of God nga ipasulti gikan sa preacher nga kinahanglan madunggan sa tao. Oo. Mao to ituuhan nila. O kang Abraham. Pag-ingon nga hangdaron ang langit. Genesis 15 verse 6. Nani ang imong kaliwat niya ang gospel day didto nga ang imong binhi ang imong kaliwat. I-multiply ka sa kalibutan yung panin mo. So dili mahimo nga si Abraham sa iyang panahon gingnan siya sa Ginoo nga walk through the land lakwa tong yuta. Unya ang iyang gituohan si Kristo namatay gilubong Oh, na dili para sa jud sala. bitaw. Oh. Di gid siya maluwas kay wala pa man namatay gilubong na si Kristo. Di ba? So ang counting sa iyang righteousness katong gikabig giisip nga siya matarong katong yung pagtuo niya sa gisulti sa Dios. Oh. May tungod sa gitawag ng covenant nila. Oh. So, ato ding bantayan nga importante day kay ang rightly dividing tungod kay ang word of God, ang gospel kung i-present ni siya niya tuhuan sumalaan ng panahon na maluwas gid ang tao anang iyang panahon. So si Pablo gi-general niya ang iyang sulti. Kung i-apply ni nato karon ang gisulti ni Pablo sa grace dispensation karon, sigurado nga ang i-present nga makaluwas katog yung unsa to? Gibuhat 1 Corinthians Gibuhat ni Kristo. sa cross. Oh. Ato sigurong naisgutan naman ninyo ang kuan nga naa day pagtuo nga dili makaluwas, no? Pwede siguro nato hisgutan ang kanang gisulti sa mga theologians nga there are kinds of faith. Types. Kuan siguro pastor, tanawon sa nato pod ang Definition pa? definition Okay. diri sa dictionary. Okay. Akong gitan-aw sa dictionary, medyo di ba ni na-take up naman ginato ang sa Romans 10:17 ni Paul nga it should come by hearing ang faith. Magsugod gyud sa makadungog sa kasapulong. Okay, ug unsay naa sa gisulti, mao na siyang kamatuoran, mao na imong gituohan. You believe in that. Pero nadunggan man nimo, you have faith in it. So, ari ka sa Webster's 1828, medyo mao na ilang ang meaning nila sa faith pastor is synonymous gid siya sa belief. Oh. So ang faith nila is ang sa verb nila is to believe or to obey. And then apod sila gisulti nga the assent, so mental assent, no, the act of mind nga mo agree ka into something, the assent of the mind to the truth of what is declared by another. So nagyo gi-declare. And then you agree and then you believe, resting on his authority and veracity without other evidence. So, magdepende ra ka sa gi-declare. Oh, That's the fact side. Oo, it's believing without seeing. Kung na-persuade ka. Oo. Pareho sa kang Abraham ba, naa siya faith nga gitawag, pag ingon sa Ginoo nga tagaan ti kag yuta, ning tuo siya. Mo to'y faith kay wa pa man siya kita sa yuta. Wa pa. Natuwa pa niya lakte, pero at that moment nga ning tuo siya, that's faith. Okay? Ang common lang nga lalis sa karong panahon na is kining issue pastor ba nga kana bitaw ang faith kinanglan ba na ay works? Oh. Kinanglan ba i-prove nimo into works? Oh, at